Good evening. Sa ating pagpapatuloy ng ating evening session, please open your Bible sa Deuteronomy. Ang ating Old Testament reading, Deuteronomy chapter 17, verses 14 to 16. Deuteronomy chapter 17, verses 14 to 16. Sige po. 14. Kapag dumating ka na sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, at iyong maangkin ito, at iyong matirahan, at iyong sasabihin, ako'y maglalagay ng isang hari, na gaya ng lahat ng mga bansang nasa palibot ko. Ilalagay mong hari sa iyo ang pipiliin ng Panginoon mong Diyos. Isa sa iyong mga kapatid ang ilalagay mong hari. Huwag kang maglalagay ng isang dayuhan na hindi mo kapatid. Huwag lamang siyang magpaparami ng mga kabayo para sa kanyang sarili. Ni pababalikin niya ang bayan sa Ehipto upang siya'y makapagparami ng mga kabayo, sapagkat sinabi sa inyo ng Panginoon, huwag na ninyong babalikan mula ngayon ang daang iyon. Let us pray. Our Father in Heaven, Lord, salamat sa pagpapatuloy ng iyong banal na araw. Lord, salamat sa iyong salita, sa patuloy na paghahayag sa amin ng katotohanan kung ano ang kahalagahan kung bakit ikaw ay naging nagkatawang tao, kung bakit ikaw ay namatay at inilibing, at kung bakit ikaw ay nabuhay. Lord, ito ay ang perpektong plano ng Diyos Ama na nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan mo. Lord, ang lahat ng ito ay tinupad mo para sa amin na iyong mga pinili sa iyong mga anak. Lord, salamat sa kasiguruhan ng aming kaligtasan, at ito ay sa pamamagitan na iyong natapos na ginawa sa krus. Lord, salamat, purihin ka, ikaw lamang. At ito ang aming panalangin sa aming banal na tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sa ating New Testament reading, 1 Thessalonians chapter 4, verses 3 to 8. First Thessalonians chapter 4, verses 3 to 8. Sige po. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal na kayo'y umiiwas sa pakikiapid, na ang bawat isa sa inyo'y matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at karangalan, hindi sa pita ng kahalayan na gaya ng mga hintil na hindi
kakilala sa Diyos. Na sino may huwag magkasala o manlamang sa kanyang kapatid sa bagay na ito, sapagkat ang Panginoon ay tagapaghiganti sa lahat ng mga bagay na ito. Gaya ng aming sinabi noong una at ibinabala sa inyo. Sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Kaya't ang tumanggi dito ay hindi tao ang tinatanggihan, kundi ang Diyos na nagbibigay sa amin ng Kanyang Espiritu Santo. Salamat sa Kanyang salita. Magandang gabi po. Sige po, tayo po ay manatili at tayo po ay aawit ng mga himno. Okay na? Sige po, atin pong muling awitin ang kantang All Praise to Him. 1, 2, 3, go. All praise to Him, the God of light, who formed the mountains by His might. All praise to Him, who names the stars, that sing His fame in skies afar. All praise to Him, who reigns in love, who guides the galaxies above. Yet bends to hear our every prayer, with sovereign power and tender care. All praise to Him, whose love is seen in Christ the Son, the servant King, who left behind His glorious throne to pay the ransom for His own. All praise to Him, who humbly came to bear our sorrow, sin and shame, who lived to die, who died to rise, the all-sufficient sacrifice. All praise to Him, whose power imparts the love of God within our hearts, the Spirit of all truth and peace, the fount of joy and holiness. To Father, Son, and Spirit now, our souls will live, our wills we bow. To You, the triune God, we raise, with loving hearts our song of praise. To Father, Son, and Spirit now, our souls will live, our wills we bow. To You, the triune God, we raise, with loving hearts our song of praise. With loving hearts our song of praise. With loving hearts our song of praise.
sa ating pagpapatuloy, atin pong aawitin ang Christ is mine forevermore. Sing. Mine are days that God has numbered. I was made to walk with Him. Yet I look for worldly treasure and forsake the King of Kings. But mine is hope in my Redeemer. Though I fall, His love is sure. For Christ has paid for every failing. I am His forevermore. Mine are tears in times of sorrow, darkness not yet understood. Through the valley I must travel, where I see no earthly good. But mine is peace that flows from heaven, and the strength in times of need. I know my pain will not be wasted. Christ completes His work in me. Mine are days here as a stranger, pilgrim on a narrow way. One with Christ I will encounter harm and hatred for His name. But mine is armor for this battle, strong enough to last the war. And He has said He will deliver safely to the golden shore. And mine are keys to Zion City, where beside the King I walk. For there my heart has found its treasure. Christ is mine forevermore. Sing, come rejoice. Come rejoice now, O my soul, for His love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Christ is mine forevermore. Come rejoice now, O my soul, for His love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Christ is mine forevermore. Come rejoice now, O my soul, for His love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Christ is mine forevermore. And mine are keys to Zion City, where beside the King I walk. For there my heart has found its treasure. Christ is mine forevermore. Christ is mine forevermore. Christ is mine forevermore. Amen. Tayo po magsipon.
Amen. Okay po. Once again, good evening and happy Lord's Day. And dito po magtatapos ang ating Lord's Day with the Word of God. Let's open our Bible in the book of 2 Samuel, chapter 11. 2 Samuel, chapter 11. Verses 1 hanggang verse 5. Although I requested na basahin niyo po yung buong chapter because it will help sa ating pong pag-aaral ngayong gabing ito, pero we will focus on verses 1 to 5 lang, and we will tackle also sa mga susunod na verses. Ulitin ko po, 2 Samuel chapter 11 verses 1 to 5. So, kung matatandaan niyo po, last Sunday, tayo po ay nagsimula sa panibago nating topical series para po sa ating evening worship service. At yun po ay nagsimula tayo sa topic po na discipline. So, last topic natin ay patungkol po sa karunungan. Okay? So, it's about wisdom. And ngayon naman, we will start and continue sa pag-aaral natin sa disiplina. Now, marami pong aspeto ng pagdidisiplina ang atin pong sa mga susunod po na linggo. And siguro maybe 2 or 3 months tayo mananalagi na mag-aral about sa discipline. So, for this time, ang atin pong focus is discipline of purity. Okay? Discipline of purity. So, basahin muna natin ang ating text, 2 Samuel chapter 11, verses 1 to 5. Let's read. Sa tagsibol ng taon, ang panahon na ang mga hari ay lumalabas upang makipaglaban. Sinugo ni David si Joab at ang kanyang mga lingkod na nakasama niya at ang buong Israel. Kanilang sinalanta ang mga Amonita at kinubkob ang Raba, ngunit si David ay nanatili sa Jerusalem. Isang dapit hapon, nang si David ay bumangon sa kanyang higaan at naglakad sa bubungan ng bahay ng hari, nakakita siya mula sa bubungan ng isang babaeng naliligo, at ang babae ay napakaganda. Nagsugo si David at nagtanong tungkol sa babae, at sinabi ng isa, "Hindi ba ito ay si Bathsheba na anak ni Eliam na asawa ni Urias na Heteo?" Kaya't si David ay nagpadala ng mga sugo at kinuha siya. Ang babae ay pumaroon sa kanya at siya'y kanyang sinipingan. Siya ay katatapos pa lamang maglinis mula sa kanyang karumihan. Pagkatapos, siya'y bumalik sa kanyang bahay. Ang babae ay naglihi at siya'y nagsugo at sinabi kay David, "Ako'y buntis." Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito, sa iyong pagpapala ng iyong salita at pagtuturo sa amin. At salamat, Panginoon, dahil pinakita mo sa amin ang kahalagahan ng pagdidisiplina, pamumuhay na may pagsasanay sa kabanalan. At ito pong amin pong titingnan ay isa pong ibinigay mo po sa amin bilang halimbawa at bilang pagtuturo sa amin kung paano namin dapat bigyan ng kahalagahan ng pag-iingat sa aming sarili sa kalinisan at hindi sa pita ng aming laman o ang aming mga pagnanasa. Naway ikaw ang magturo sa amin at magbigay liwanag sa pamagitan ng iyong salita at palakasin ang bawat isa at maging aral sa amin, aming bibit-bitin sa lahat ng aming mga araw dito sa mundo upang kami ay maipamuhay ang tamang pamamaraan sa aming mga relasyon.
ikaw po ang mabigyan ng karangalan nito sa pamagitan ng iyong tanging anak na si Jesus namin tagapagligtas. Amen. Okay, so tayo po ay nasa panahon na kung saan po ang pagpapaseksi ay isa sa paraan upang umahon sa buhay. Ang pagpapaseksi po ang paraan upang sumikat. Meron akong naalala, nakausap ko sila. Sabi nga nila na 3 lang daw ang paraan kung gusto mo sumikat. Una, maging magaling sa isang bagay. Kung magaling ka sa sports, magaling ka sa music, magaling ka sa arts, magaling ka sa paggawa ng mga video content, sisikat ka kasi magaling ka. Pangalawa, kailangan mo maging pogi at maganda. Kapag ikaw ay pogi, kapag ikaw ay maganda, siguradong sisikat ka. At pangatlo naman, magpakita ka lang ng laman, sisikat ka. Nasa panahon na po tayo, kung idadagdag ko pa, na ang panahon natin ay, tayo ay nasa panahon kung saan ang babaeng nagsusuot lagi ng mahabang damit or nagsusuot ng mga mahabang pambaba ay tinatawag na manang. Sino dito naka-experience na? Mukha ka ng manang. No? Kasi nagsusuot ka ng long short, long shirt at long na pambaba. No? Or minsan sinasabihan na hindi ka maganda kasi tingnan mo yung suot mo. No? Kaya todo paligsahan po, no, ang mga kababahian sa pauntian ng tela ng mga damit na suot nila. No? Ang pagpapaganda at pagpapaseksi ang inaatupag sa halip na ang pagiging masunurin sa Diyos na siyang tunay na kahulugan ng kagandahan. Sabi nga po sa mga Kawikaan, chapter 31, verse 30, ang alindog ay madaya at ang ganda ay walang kabuluhan. Ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay papupurihan. Yan po ang definition ng kagandahan sa Biblia. No? Kaya sa panahon ngayon, sikat na po ang salitang tiis ganda. Ibig sabihin nun, okay lang na mahirapan ka, okay lang mainitan ka, okay lang mapawisan ka, or worst, okay lang na makitaan ka ng laman, basta maganda ka sa paningin ng mga lalaki or pwede rin ng mga babae. No? Nasa panahon na rin tayo na kung saan, sorry po sa sasabihin ko, pero this is it. Ito po yung topic natin at we have to confront, no, in these things. Nasa panahon na po tayo na kung saan po ang pagiging virgin or birhen ay isang bagay na katakataka. No? Ang normal ay ang pagtatalik bago ang kasal. Kapag ikaw ay may kasintahan, hindi natural ang wala pang nangyari sa inyong dalawa. Yan na po yung panahon natin. No? Kaya ang mga katagang, okay, listen carefully, lalo na po sa mga hindi pa kasal. Kaya po yung mga katagang, kung mahal mo ako, ibibigay mo lahat sa akin. No? Nakarinig na po ba kayo niyan? Mga kababae, lalo na mga kababaihan. No? Nakarinig na po ba kayo niyan? Kung mahal mo ko, ibibigay mo lahat sa akin. Tapos kabaliktaran. At hindi mo ako mahal at wala kang tiwala sa akin dahil hindi mo kayang ibigay sa akin ang lahat. No? Yun po, yung mga katagang iyon ay normal na po sa mga bibig na mga kalalakihan. Okay? At ang pakikipagtalik sa kanila ng babae ang basihan ng kanilang pag-iibigan. Okay? Nandiyan na po tayo sa panahon na yan. At ang mga kababahian ay nauuto at nauhulog sa paniniwalang mapapakita nila ang kanilang pagmamahal sa kanilang kasintahan kapag ibinibigay nila ang lahat. Ito naman sa mga babae, gano'n naman po ang kanilang pag-iisip. No? Nakakita na pa ba kayo or nakarinig na kayo ng mga ganyan? No? Kaya po, in connection po sa ganong pag-iisip ng mga kababaihan, in connection to that, yung pagsisend po ng mga pictures, pagsisend ng mga video, or yung pakikipag-video call, habang gumagawa ng kahalayan ay
rampant na rin sa ating panahon. Okay? Kaya marami sa panahon natin ngayon ang mga, di ba, sikat sa atin ngayon yung mga tinatawag na video scandal. No? Marami pong ganyan. At worst, nagkakaroon ng blackmail. No? So sinasabihan yung mga babae na, sige, hiwalayan mo ko or subukan mo, no? Sisirain ko buhay mo. No? Or sasabihan na, okay, kung hindi ko buburahin to kung ikaw ay, buburahin ko to, hindi ko to buburahin kung ako iiwan mo. Yung mga ganun po, no? So, pananakot, blackmail, di ba? So mga kababaihan, ito po ay maging babala sa bawat isa. Lalo na sa mga kababaihan natin. Mag-ingat po kayo sa ganyan. In the first place, mali po yun. In the second place, isa po yun sa pwedeng mangyaring kapahamakan po sa inyo. Pero, we know na ganyan na po ang nangyayari sa ating panahon ngayon. Okay? Nasa panahon na tayo ngayon na kung saan isang click at search mo lang ay makikita mo na ang lahat ng kalaswaan. At kahit sa mga palabas po na sa TV, no? Kahit sa mga YouTube videos, alam niyo po ba, kahit po sa mga pambata na palabas, normal na ang mga eksenang may halo ng kabastusan. At hindi natin namamalayan, ito po ang dahilan bakit nangyari po yung mga nauna ko nang nasabi. Alam niyo po bakit nangyari yung mga nauna ko nasabi? Dahil po sa influence ng palabas. Doon po yung nagsisimula. I believe wala naman po magulang na nagtuturo sa kanilang mga anak patungkol doon. Saan nila yung natututunan? Sa mga napapanood nila. And ngayon, mas pinamadali pa, social media. Okay? Iyon ang mga nag-iimpluwensya sa mga kabataan. At ginagawa nila iyon sa kanilang paglaki. At mas pinadali nga, dahil po ang mga magulang naman ay walang tamang disiplina sa kanilang mga anak. Ginagawa po nilang yaya ang mga cellphone. No? Para makaiwas sa pag-e-effort, sa pagtuturo at pagdidisiplina sa kanilang mga anak, anong ginagawa ng mga nanay ngayon at tatay ngayon? Bigyan mo lang ng iPad, bigyan mo lang ng cellphone para tumahimik na yan. Pero hindi namamalayan ay ine-expose ng mga magulang ang mga bata, kanilang mga anak sa kapahamakan. Okay? Kaya mga nanay, mga tatay, lalo na yung mga may mga bata pang mga anak, be careful on giving mobile phone sa inyo pong mga anak. Diyan po, dinudumihan ng kalaban ng mundo ang kanilang mga isipan. Totoo po yan. Alam nyo bakit rampant ang premarital sex? Bakit rampant ang early pregnancy? Doon po yan nila nakikita. Imagine, I remember, one time, nag-scroll ako sa Facebook, nakita ko, 5 years old, 3 years old, or yung kinder pa lang, yung unang ano pa lang. Alam nyo po, anong tinatanong ng mga magulang, sinong crush mo doon? Worst, sino yung boyfriend mo doon? Imagine that. Sa murang edad, boyfriend ang tinatanong. Tapos yung anak naman, umiiyak. Kasi ayaw daw sa kanya ng lalaki. So you see, at the age of 5, 6, ganun na po yung napapasok sa kanilang mga kaisipan. Bakit po? Palabas. Social media. Sasabihin ko sa inyo, kahit po ang mga banal, kahit ang mga naligtas na, tayo na mga mananampalataya na nasa iglesia ay maaari pa rin at meron pa rin nahuhulog sa ganitong kasalanan. Kaya kung mapapansin po ninyo, ang mga iglesia ay mahina sa kabanalan, walang maayos na pagdidisiplina sa loob ng iglesia. Ang mga hindi mananampalataya ay iniisip na walang halaga ang Kristyanismo. Bakit? Kasi iniisip nila, gayon din naman ang ginagawa ng mga nagsasabing mananampalataya. At marami sa mga anak ng mga mananampalataya sa iglesia ay lumalaking paurong. Why? They were exposed po sa mga ganong bagay. Now mga kapatid,
ang kahalayan ay isa sa pinakamalaking hadlang sa pagiging makadiyos at nagdudulot ng matinding pagkawasak sa iglesia. Alam niyo po, isa ito. No? Isa ito sa mga dahilan ng pagkawasak ng iglesia. No? Even pamilya. No? Sexual immorality. Ang pagiging makadiyos at ang kahalayan ay hindi maaaring magsama. Tandaan po natin yan. No? Kaya kung ating sasanayin ang ating mga sarili sa kabanalan, o sa madaling salita, kung atin pong didisiplinahin ang ating mga sarili, tayo ay magsisimula sa pagdidisiplina sa kadalisayan o pag-iwas sa kahalayan. At ngayon, tayo, binasa natin kanina, ang story po ni Haring David. At matututo tayo mula dito. Dahil ito ang isa sa pinakamalinaw na halimbawa na kung saan tayo ay tuturuan paano mamuhay ng dalisay. At yun ang ating binasa kanina in 2 Samuel chapter 11 verse 1 to 5. Now, alam ko po na alam na ninyo na si David ay kilala sa paggapi niya kay, sino yung tinalo niya? Marami. Pero isa sa mga sikat na story, tinalo niya si Goliath. Di ba? At siya po ang hari na pinili ng Diyos. Di ba? Humingi ang Israelita ng hari. Ang kanilang inano si Saul. Pero ang pinili ng hari ng Diyos ay si David. At sabi pa nga sa Acts 13:22, natagpuan ko si David na anak ni Jess, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso na gagawa ng buong kalooban ko. Ito po yung paglalarawan ng Panginoon kay David. At mas kilala pa, si David ay tinatawag na a man after God's own heart. No? Yun ang tawag kay David. Even, sabi dito sa salita, siya ang gagawa ng buong kalooban ko. Kilala siya sa mga tagumpay niya laban sa iba't ibang bansa. Kaya nga, di ba, inggit na inggit si Saul sa kanya. Kasi kung matatandaan niyo sa Bible reading ninyo, umaawit yung mga Israelita. Anong awit nila? Hindi ko lang exactly pero yung awit nila ganito. Si Saul, parang ganito. Si Saul, 1,000 lang yung napatay. Si David, 100,000. Parang ganun yung awit nila ba, no? So, inis na inis si Saul. So, makikita nyo, si David, kilala siya bilang matagumpay na warrior. Di ba? At yun, binibigay ng Panginoon yung tagumpay dahil si David ay sumusunod sa Panginoon. Di ba? Ang bansang Israel ay nagkaroon ng katahimikan sa panahon po ni David. Ngunit, dito natin makikita ang paghihirap na kanyang dadanasin dahil sa resulta ng kasalanang ginawa niya. Dito po nag-start yon. Now, anong kasalanan na yon? Gaya nga po ng sabi ko kanina, sexual immorality. Ano ang nag-udyok sa kanya upang mahulog sa ganong kasalanan, no? Grabe si David, lagi niya lang, 'di ba, binibigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Pero bakit siya na-fall doon? 'Yun ang titingnan natin bilang pag-iingat sa bawat isa sa atin. And make no mistake, hindi po ibig sabihin na may asawa ka na ay hindi ka na mahuhulog sa ganitong kasalanan. Lahat po tayo vulnerable. Hindi lang lalaki, pati po ang babae. So let us learn from 2 Samuel. Una sa mga bagay na nag-udyok or naging dahilan bakit nahulog si David ay yung tinatawag po sa English na desensitization or desensitization. Anong ibig sabihin nun? Ang paunti-unting pagsasanay sa sarili sa mga maling gawa. Ito yung unang nangyari. Sinanay ni David ang kanyang sarili na magkompromiso or mag-compromise sa mga maliliit na mga maling gawain. Now, kung atin pong babasahin, nasa 2 Samuel kayo? Okay. Puntahan niyo po yung chapter 5. 2 Samuel chapter 5, verse 13. Tingnan niyo po. 2 Samuel chapter 5,
verse 13. Anong sabi dyan? Di ba ito yung ano natin? Bible reading, Old Testament. 2 Samuel chapter 5. Anong ginawa? Ay, hindi pala ito. Iba pala. 2 Samuel chapter 5, 13. Kumuha pa si David ng mga asawang lingkod at mga asawa sa Jerusalem pagkagaling niya sa Hebron. No? Simple, simpleng lang to. Statement. Kumuha pa. No? Malinaw at alam natin na maraming asawa si David. Di ba? Ngunit, malinaw din po ang utos ng Panginoon. Ano bang sabi sa Deuteronomy? Ito pala yung reading natin kanina. Deuteronomy chapter 17, verse 16 to 17. Ito po yung sabi. Huwag lamang siyang, by the way, yung Deuteronomy 17 ay patungkol po sa instruction ng Diyos patungkol sa hari ng Israel. Ito po, specific instruction ito para sa hari. Okay? Yun po yung konteksto ng Deuteronomy 17. Now, tingnan nyo po yung instruction doon. Huwag lamang siya. Sino yung siya dito? Yung hari ng Israel. Huwag lamang siyang magpaparami ng mga kabayo para sa kanyang sarili, ni pababalikin niya ang mga bayan sa Ehipto upang siya'y makapagparami ng mga kabayo. That's the first instruction. Pangalawa, sapagkat sinabi sa inyo ng Panginoon, huwag na ninyong babalikan mula ngayon ang daang iyon. Pangalawa, ni huwag siyang magpaparami ng mga asawa para sa kanyang sarili upang huwag maligaw ang kanyang puso. Very clear, no? Pangatlo, ni huwag siyang magpaparami ng pilak at ginto. Yun po yung instruction para sa mga hari. Nagawa niya po yung dalawang utos. Ano yung nagawa niya doon? Huwag magparami ng mga kabayo. Nagawa niya yun, check. At yung pangatlo, huwag magparami ng mga pilak at ginto. Nagawa niya po yun. Ngunit, sa tatlong iyon, siya ay nabigo sa pangalawa. At ano yung pangalawa? Ang huwag magparami ng mga asawa. Okay? Ngayon, ang pagkakaroon po ng maraming asawa ay katanggap-tanggap. Listen, ang pagkakaroon po ng maraming asawa ay katanggap-tanggap sa panahon po nila David. Di ba magtataka kayo, bakit ang daming concubines si David? Bakit ang daming concubines ng mga hari? Kasi po, during that time, acceptable po ang maraming asawa. Sayang. Sabay ganon. Joke lang. Joke lang ha. Biro lang po. Acceptable, but, take note, ngunit hindi ito nangangahulugang hindi na ito kasalanan. In the society, acceptable po yun. Kaya lang, iyon ay kasalanan sa Diyos. Hindi po actually pinapahintulutan ng Panginoon ang maraming asawa. Although, mababasa natin sa Biblia, ang daming asawa nila David, pero hindi po ibig kahulugan nun na pwede yon. Kasalanan po yun. Kasalanan po yun. Okay? Kaya lang, makikita natin dito na ang pagsang-ayon ni David sa katanggap-tanggap sa pamumuhay sa mundo, bagaman ito ay kasalanan sa mata ng Diyos, yun po ang naging ugat ng kanyang pagkahulog. Doon po nagsimula actually, compromise. Kaya, maging babala po sa bawat isa sa atin. Ang pagsang-ayon natin sa mga nabanggit ko kanina, natandaan niyo po yung introduction ko? Sabi ko nga po, normal yon sa mundo. Gaya nila David dati, normal ang maraming asawa. Sa atin naman, normal na yung mga nabanggit ko kanina. Pero maging maingat tayo na kung tayo ay sasang-ayon sa mga nabanggit kanina, yun din po ay magdudulot sa atin ng kapahamakan. Parang naguhukay po tayo, no? Kapag gumagawa tayo nun. Naguhukay tayo ng sarili nating kapahamakan. So that's first. Desensitization. Ibig sabihin, compromise sa kung ano yung normal sa nagawain sa mundo. So mga kapatid, mga tatay, nanay, be careful na papahintulutan niyo yung mga anak ninyo na gawin kung ano yung normal sa panahon natin ngayon. No? Yun yung una. No? Nagparami ng asawa si David. And then, pangalawa, relaxation.
Ano yung relaxation? Pag-iisip na ayos lang ang lahat. Iniisip niya na ceasefire muna mula sa spiritual warfare. Now, be careful on that kapag naging relax po tayo. Kung atin po titingnan, let's go to chapter 11, verse 1. Anong sinabi dyan sa chapter 11, verse 1? Sa tagsibol ng taon, ang panahon na ang mga hari ay lumalabas upang makipaglaban, imbes na lumabas si David, sino pong sinugo niya? Sinugo ni David si Joab at ang kanyang mga lingkod na kasama niya at ang buong Israel. Kanilang sinalanta ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Ngunit si David, anong ginawa ni David? Nanatili siya sa Jerusalem. Bakit kaya hindi sumama si David? No? Bakit hindi sumama si David? Ibig sabihin po nun, malakas po ang Israel. Hindi na kailangan lumabas ni David. Kayang-kaya, yakang-yakan na nila, no? Yung mga kalaban. Si David ay may malaki ng kumpiyansa na hindi niya na kailangan sumama pa sa digmaan para manalo. 'Di ba? Sila ay napakalakas at ang Panginoon na nagbibigay ng tagumpay sa kanila. Kaya, relax na. And take note, anong sabi diyan sa tagsibol ng taon, ang panahon na ang mga hari. Ibig sabihin, ito yung usual time na lumalabas yung mga hari para makipaglaban. Pero, no need na gawin iyon ni David. No, relax na lang si David. Biruin mo, lakas na nila, no? At kanya nang naano si Joab. Ngunit, ang pagiging panatag niya ay nagbigay daan rin upang maging panatag siya sa katotohanan po ng spiritual warfare. No? Hindi niya akalain na sa araw na iyon ay may mauhulog ay siya hindi niya akalain na sa araw na iyon siya ay mauhulog sa kasalanan. Hindi siya naging naging on guard, no? Kaya huwag natin hayaan na ibaba ang ating depensa. Tulad, yun nga po yung napag-usapan namin ni Jamie nung bakasyon, no? Parang nagbakasyon din po ako kasi hindi ko kailangan mag-aral ng hindi naman masinsinan, but yung mahabang pag-aaral. Although nag-aaral po ako, pero hindi yung tulad nung kapag ako'y naghahanda, no? Buong linggo talaga yan, aral, trabaho, tulog, kain. Ganun lang po ginagawa ko. Pero nung alam ko si Pastor Olan niya mag-i-speak, okay, na maluwag-luwag ako. Diba? Yun, nakapag-relax din. Pero, isa yung babala sa atin na huwag natin iisipin na ayos lang ang lahat. No, hindi naman po in a negative way, but isipin natin na hindi ayos lang ang lahat in a way na positive. Ang ibig ko pong sabihin, lagi nating tandaan na tayo ay binabalaan ng Panginoon. Sabi sa 1 Peter 5:8, tatandaan nyo? Ang jablo na inyong kaaway ay tulad ng lihong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Ibig sabihin, nandyan lang yan lagi. Upang tayo ay linlangin. Ngayon, kapag iniisip natin na tayo po ang pinakaligtas, no? Pag iniisip natin na safe tayo, kapag pakiramdam natin ay wala nang kailangang bantayan, kapag pakiramdam natin wala nang kailangang pagtuunan ng pansin sa ating panloob na integridad or integrity, at kapag nararamdaman natin na wala nang kailangang disiplina para sa pagiging makadiyos, darating po ang tukso. Huh? Once we let our guard na bumaba, ayan na. Tatamaan na tayo ng suntok. So be careful. Lagi nating tandaan. Pastor Olan ba? Lagi nating tandaan. No? Sa bawat panahon, every moment, pwede po tayong tamaan ng tukso. Kasi nasa presensya pa tayo ng kasalanan. And David, that happened to David. Biruin mo, di ba? Pakikipaglaban. Sige, punta na kayo. Ako, relax lang ako dito. Pumunta lang siya sa taas ng bubong nila, naglakad lang, and then boom, wala na. Doon na nagsimula yung paghihirap din ni David. So, do not relax, no? No? Huwag natin yung nahayaan. Pangatlo, fixation. Fixation. Ano yung fixation? Pananatili sa pagtingin. Ito na. Pananatili sa pagtingin. Tingnan natin yung verse 2 and 3. Ay, unang parte ng verse 3. Verse 2.
Isang dapit hapon, nang si David ay bumangon sa kanyang higaan, biruin mo, nag-take a nap lang siya, no? Bumangon siya at naglakad sa bubungan. No? Exercise. Siguro exercise siya dito. Nang bahay ng hari, nakakita siya mula sa bubungan ng isang babaeng na liligo. At ang babae ay napakaganda. Yan yung unang parte ng verse 3. Nagsugo si David at nagtanong tungkol sa babae. Now, ano pong nangyayari kay David dito? Si David ay nakakita ng isang babaeng napakaganda na naliligo. Ang ganda na nga, naliligo pa. Lagot. At sa halip po, na umiwas ng tingin, no? Sa halip na umiwas siya or umalis doon, ay patuloy niya itong pinagmasdan. No? At hindi lang iyon. Siya pa ay nagtanong kung sino ang babaeng iyon. Anong pinapakita nun? Interesado siya. Hindi niya pinalampas yung nakita niya. Na ano po ang pinapakita nito? Ang kanyang pagtingin ay naging isang makasalanang pagtingin. Naging lustful yung kanyang mga mata. No? Ang tinaguriang a man after God's own heart ay nabalot ng kahalayan sa kanyang puso. No? Sabi nga ni Dietrich Bonhoeffer, sa sandaling ito, ang Diyos ay nawawalan ng tunay na presensya. No? Hindi tayo pinupuno ni Satanas ng pagkamuhi sa Diyos. Mga kapatid, yung mga mananampalataya dyan, hindi tayo pinupuno ni Satanas ng pagkamuhi ng Diyos. Anong ginagawa niya? Kundi ang paglimot sa Diyos. Yun po ang ginagawa ng kalaban. That we forget God. Na kapag tayo po ay nasa pagkakahawak ng pagnanasa, ang presensya ng Diyos ay tila nawawala. No? Basta na-capture na tayo ng pagnanasa, wala na. Unti-unti na nagbe-blur ang Panginoon sa ating mga isipan. Habang mas tumatagal ang pagtingin ni Haring David ng may pagnanasa, lalo namang naglaho ang realidad ng Diyos sa kanya. And that is true also to us kapag gano'n na nangyayari. No? Ang Diyos ay naglalaho sa mata ng taong nababalot ng pagnanasa. Okay? Ang katotohanan ito ay nagtataas po sa atin ng seryosong tanong. Naglaho na ba ang Diyos sa iyong paningin? Mas ito sa lalaki, pero ang babae hindi rin excuse dito, no? Mayroon ka bang hindi tamang pagkahumaling na siya na lamang ang nakikita mo? Mga kalalakihan. Timing pa doon, nakita ko yung post doon, sinend ko sa GC, no? Sabi niya, men, husbands, kung hindi yan picture ng asawa niyo, huwag niyong titingnan. Kung hindi yan video ng asawa niyo, huwag niyong titingnan. Mga babae, ganun din. Yung mga picture ninyo, kung nagpapakyut kayo dyan, para sa asawa nyo yan, huwag nyo ipopost sa social media. Do not allow other men to glaze, no? To gaze. Tingnan yung ganung mga larawan ninyo. Di ba? Tingnan nyo ngayon, ano yung usong posing ng mga babae? Di ba? Pagandahan ng bikini. Di ba? So, ganun yun. Two-way yun. Lalaki, kung hindi yan ang asawa ninyo, huwag nyo titingnan yan. Babae, kung hindi yan para sa asawa ninyo, huwag nyo ipopost yan. Di ba? Kung tayo po ay mga may ganitong aksyon, nasa peligro po tayo. Kailangan nating lubayan yun. No? At hindi lingid sa kaalaman ng lahat, tayo ay nasa panahon na po na kung saan ang mas lagi nating nakikita ay ano? Anong nakikita nyo sa social media? Pictures. Videos. Bakit? Pag nakikita kayo ng mahabang caption dyan, binabasa nyo ba? Hindi. Anong tinitingnan nyo? Picture. Videos. Hindi nyo po nakikita yung feeding ng ang ginagawa ng kalaban sa internet? Di ba? Picture images. Kasi yun yung nakaka-capture ng mata natin. Di ba?
Mga imahe na mas madaling nagpapagising ng pagnanasa. Kaya mag-ingat sa paggamit ng inyong mga mobile phones, mga kapatid. Maging maingat sa paggamit ng inyong social media. Hindi ko po sinasabing mali yun, pero maging maingat po tayo. At sa mga kababaihan naman, ladies, para ito sa inyo. Kung ikaw po, yung mga kababaihan na mahilig mag-picture, tapos yung mga picture, yung pa-sexy at pa-cute, at paganda, umalis na po kayo sa ganyan. Okay? Okay? Naway maging paalala ito sa inyo na hindi lamang ninyo nilalagay inyong sarili sa kapahamakan, pati na rin sa mga kalalakihang nakakakita nito. Okay? Kaya mga magulang naman, huwag ninyong pahintulutan ang inyong mga anak na mawili sa pagpipicture ng ganong paraan. Tingnan niyo po yung mga gallery ng mga anak ninyo, paano sila magpicture. No? And, para naman sa mga anak ninyo na lalaki, bantayan ninyo kung ano yung tinitingnan nila sa kanilang mga phones. No? Yun yung pangatlo, fixation. No? So, pag nakita mo na, umiwas ka na. Huwag mo nang tingnan. Pangapat, rationalization. Okay, ganyan po, Tita Amy. Okay, pangapat. Rationalization. Ano yung rationalization? Pangatwiran kahit mali na ang ginagawa. Ito yung nangyari din kay David. Tingnan natin yung verse 3. Pangalawang part ng verse 3. At sinabi ng isa, hindi ba ito si Bathsheba na anak ni Eliam, na asawa ni Urias na Heteo? Ano yun? Di ba? Sinabi ni David, sino yung babaeng yun? Tapos sinabi naman ng isa, di ba ano yan, asawa yan ni Urias? Now, tingnan natin ano nangyari. Bagaman hindi po direkta, ngunit malinaw na itong sinasabi na ito ng isang alagad ay paalala at pagpapatotoo na si Bathsheba po ay may asawa na. Diba? At hindi nararapat na ito ay magustuhan ni Haring David. Ganun po yun. Di ba asawa yan ni ano? So hindi man directly, pero yun dapat ay naging preno na kay David. Uy, may asawa na po yan. Kung babaguhin natin yung salita, may asawa na po yan. Taken na po. Unavailable. Di ba? Pero tingnan natin verse 4. Anong ginawa ni David? Kaya't si David ay nagpadala ng mga sugo at kinuha siya. At ano nangyari? Ang babae ay pumaroon sa kanya at siya'y kanyang sinipingan. Kita niyo po ang nangyari? Hindi niya narinig yung sinabi. Di ba asawa yan ni Urias? Hindi niya po yung narinig. Bagkos, anong ginawa niya? Kunin mo. Kunin mo. Dali mo dito. So, maaring naisip na David na, ayos lang, wala naman yung asawa niya. Ayos lang, siguro malungkot si Bathsheba dahil wala yung asawa niya. Ako magpapaligaya sa kanya. No? Mga ganong mga pag-iisip. Siguro inisip ni David, ayos lang, ako naman ay isang hari. Di ba? Walang magagawa sila sa akin, sa aking gusto. Hari naman ako eh. Di ba? At sa atin namang time, sa panahon natin ngayon, maaaring isipin natin na ayos lang, ligtas naman ako. Makapatawad naman ako ng Panginoon. Di ba? Ay, ayos lang, by grace. No, yung laging ng mga by grace. Kaya okay lang, nagawin ko to. One time lang naman. And by grace, I am saved. No, maaring gawin natin yung pangangatwiran. Or sasabihin natin, ayos lang, basta hindi ko mabuntis at walang makakaalam. Ayos lang. Basta mahal naman namin ang isa't isa. Diba? Ayos lang. Siya naman ang pakakasalan ko. Oh. Diba? Ayos lang. Gusto naman siya ng pamilya ko. Approve naman sila.
Ayos lang, hindi naman siya mananampalataya. Hindi niya malalaman na mali yung ginagawa namin. Ha? Pwede nating isipin na, ayos lang. Di naman ito malalaman ng mga ka-churchmate ko kasi yung partner ko ngayon, classmate ko naman or workmate ko naman. Wala naman akong churchmate dito. Okay lang namin na gawin yun. Hindi naman siya mananampalataya. Mga kapatid, be careful on that. Ang isipan na pinangungunahan ng parpitan ng laman or pagnanasa ay may walang hanggang kakayahan para magbigay ng katwiran. Tandaan niyo yan. Basta take over na tayo ng lust or pagnanasa, unlimited ang ating reasoning. Unlimited yan. Puro lang tayo, ayos lang, ayos lang, ayos lang. No? Ngunit, ang laging kasunod nito, kasalanan. Kasalanan. So yun, yung isa sa nangyari kay David, no? Ayos lang, hari naman ako. Asawa siya? Don't worry, I can handle that. Kunin mo siya, dali mo dito. Panglima, last. Ito yung epekto. Degeneration. Ano yung degeneration? Pagkabulok o pagdulot ng mas marami pang kasalanan. Tingnan niyo po ang nangyari sa verse 5. Verse 5. At ang babae ay naglihi at siya'y nagsugo at sinabi kay David, ako'y buntis. Ano nangyari dyan? Buntis lang naman siya. Now, kung atin pong titingnan yung verse 5, ito po ay maikli lamang. Di ba? Ngunit, ito ang nagsilbing pinto. Malit lang yan. Pero ito po yung pinto na nagbukas para sa mas marami pang kasalanan ni David. Binasa niyo po ba yung buong chapter 11? Okay, kung binasa niyo, alam niyo yung nangyari. Di ba? Ano nangyari pagkatapos nun? Si David ay nagsimulang magsinungaling at siya ay naging mamamatay tao. Makikita natin yan sa mga susunod na verses sa chapter na ito. Kaya kung binasa nyo, makukuha nyo po yon. Siya ay nagplano na pagtakpan ng kanyang kasalanan. So, nagsimula siyang magsinungaling, di ba? Kasi gusto niyang pagtakpan eh. Uminom ka muna, Urias. Umuwi ka muna. No? Nagplano siya ng ganun, pero hindi niya nagawa. At sa huli, anong nangyari? Nauwi sa pagpatay kay Urias. Naging mamamatay tao si David. Gayon din po ang nangyayari sa kasalukuyang panahon. Ang pag-engage sa kahalayan na nagdudulot sa isang mananampalataya upang magtago. Yan na po. Diba? Unang-una talaga natin gagawin, magtago. Basta may activity tayo na ganun, magtago. Pangalawa, susunod na po ang pagsisinungaling. At pangatlo, susunod na ang pagkukunwari. Just like David. Diba? At kapag nagbunga ito, ibig ko bang sabihin, kapag nabuntis, natisbon ka, nabuntis ang babae, maaaring humantong sa pagpatay. Bakit? Maaaring isipin, para maitago, abortion. Papatayin mo na lang yung bata. Di ba? Di ba po? So, makikita nyo po, once nag-engage tayo dyan, sunod-sunod na po yung kasalanan. Totoo yun. Kung kaya't ito ay maging aral sa ating lahat, lalo na sa panahon natin kung saan normal ang malalaswang gawain. No? Hindi nyo po napapansin? Normal na ngayon yung ganun. Di ba dati, kapag ginagawa yun, sasabihin ng lipunan, ano ba yan siya? Di ba? Pero ngayon wala, normal. Hayagan pa nga eh. Ako, may napapanood ako sa social media, tatanungin ng lalaki yung babae, ilan na yung lalaki mo? Tinatawag pa nila body count. Ibig sabihin, ilan na yung lalaking nakaano sa'yo? Content yun. Content yun. You see? How normal sexual activities sa panahon natin ngayon. You see? Lagi nating tandaan po, sa panahon natin ngayon, lagi nating tandaan kung anong kalooban ng Diyos sa atin. Let's go to 1 Thessalonians chapter 4, yung binasa natin kanina. 1 Thessalonians chapter 4,
verses 3 to 8. 1 Thessalonians 4, verses 3 to 8. Yung New Testament reading natin. Ano sabi po dyan? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ano pong kalooban ng Diyos? Ang inyong pagpapakabanal. Na kayo'y umiiwas sa pakikiapid. Now, ito pong pagpapakabanal dito is hindi po siya general na sanctification. But specifically, pagpapakabanal, sinabi dyan, umiwas sa pakikiapid. Specific po to. It's about sexual purity. Ang sinasabi dito, ang will ni Lord sa atin is to be pure. Malayo sa immoralidad. In verse 4, na ang bawat isa sa inyo ay matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan. So you see, specific po to. Sa pagpapakabanal at karangalan. Verse 5, hindi sapitan ng kahalayan na gaya ng mga hentil na hindi nakakakilala sa Diyos. Ibig sabihin pala, no, once we engage in those activities, para lang tayong mga hindi nakakilala sa Diyos. See? Ganun ang description ng sexual immorality. Para kang hindi nakakakilala sa Diyos. Para kang hentil. And in verse 6, na sino may huwag magkasala o manlamang sa kanyang kapatid sa bagay na ito. Do not take advantage, no? Sapagkat ang Panginoon ay tagapaghiganti sa lahat ng mga bagay na ito. Gaya naming sinabi nung una at ibinabala sa inyo. Verse 7, sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. And verse 8, kaya't ang tumanggi dito ay hindi tao ang tinatanggihan, kundi ang Diyos na nagbibigay sa amin ng Kanyang Espiritu Santo. So once we engage, mga kapatid, in sexual immorality, or para mas maging malinaw, sex before marriage or sex outside marriage. Okay? Kapag ginagawa natin yon, tayo po ay tumatanggi sa Diyos na nagbigay ng Kanyang Espiritu Santo sa atin. Malinaw na ang kalooban ng Diyos sa atin ay ang mamuhay ng banal dahil siya ay ang ating Panginoon ay banal. Sabi nga sa ating pinag-aralan, no, sa libro ng Glorious Gospel, sino dito ay nakatapos na ng chapter 15? Si Lola, alam ko tapos na ng chapter 15. Sino nakatapos chapter 15? Si Lola pa lang. Okay, graduate na si Lola. Sabi nga po, no, sa chapter 15, sa Glorious Gospel, ang isa sa mga dakilang layunin po o resulta ng ating pagkakasundo, reconciliation kasi chapter 15 ay upang tayo ay maging banal, walang kapintasan at hindi matuturuan ng masama sa harapan ng Diyos, no? To be blameless, no, sa mata ng Diyos. Yun po yung purpose ng reconciliation. Pero hindi lamang ito tumutukoy sa ating posisyon bilang mga mananampalataya sa harapan ng Diyos kay Kristo. Kasi usually, iniisip natin, pag reconciled ka na, blameless ka na sa mata ng Panginoon, ang iniisip natin lagi, yung nakikita ng Diyos, si Kristo, yung katwiran ng Panginoong Yesus na nasa sa atin. Tama po yun. Pero, twofold po yun, yung sinasabing maging banal sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lang yung posisyon natin, kundi pati na rin ang tunay at personal na pagbabago na nagaganap sa buhay ng bawat isa. Ibig sabihin, yung pamumuhay natin dito, tayo ay namumuhay ng banal at walang kapintasan sa harapan ng Panginoon. Hindi lang yung position natin, but yung practical living din natin. Yun po yung purpose ng reconciliation. Basahin niyo sa huling parte ng chapter 15. Ang proseso ng pagbabago ng Diyos sa mga tao na Kanyang pinawalang sala at ikinasundo ay tinatawag po na sanctification. Yun po yun. Yung sanctification, pagpapabanal ng Diyos sa atin. At ang pagiging malaya sa immoralidad, ang isa sa mga bagay na binabago at inaalis sa atin ng Panginoon. Okay? Kung kaya't nararapat na tayo ay magsanay. Disiplinahin natin ang ating mga sarili na hindi na po mahulog sa ganitong kasalanan. Now take note, immorality is hindi lang yung literal na pakikipagtalik sa hindi natin asawa. But anong sabi?
kapag ang isang tao ay tumitingin, di ba? Nang may pagnanasa sa kanyang puso, ano sinabi diyan? Siya ay nagkasala ng pangangalunya. You see? Kahit lang yung pagtingin, kahit lang yung simple na pag-scroll mo sa social media at then, tiningnan mo, zoom in mo pa. Pangangalunya po yan. That is sexual immorality. You see? So lahat tayo, vulnerable. Bakit? May cellphone eh. iPhone, hindi. Ay, may cellphone eh. O tingnan nyo, isa lang tinitingnan ko, di ba? May cellphone. May internet pa. Kanina, pinagpasalamat ko sa pananalangin ko yung internet. Narinig niyo po yon? Pinasalamatan ko ang Panginoon sa internet. Kasi yan, tingnan nyo, nandyan sila. Kasama natin kahit malayo sila. Pero again, meron siyang kabila. Pwede siyang gamitin sa mga maling bagay. So, kailangan natin magsanay. So, anong gagawin natin? Ngayon, nalaman na natin yung dahilan or yung pwedeng maging reason. Ano yon? Desensitization. No? Kapag tayo ay nagko-compromise paunti-unti, no? Lalaki yan. No? Pangalawa, ano yung pangalawa? Relaxation. No? Kapag iniisip natin na, break time. No? Huwag nyo pong laging tatanggalin yung guard nyo po. No? Lagi kayong depensa. Ano pa? Fixation. No? Kapag isang tingin, dalawa, binalik-balikan mo, delikado ka po dyan. Pangapat, rationalization. No? Yung pangangatwiran, ayos lang. At panglima, degeneration. Yun, sunod-sunod na yun. No? Mas marami pang kasalanan mangyayari. So, what we must do? Anong gagawin dapat natin para makaiwas sa ganitong kasalanan? Unang-una, accountability. Kapatid, listen, accountability. Anong ibig sabihin nito? Magkaroon po tayo ng taong mapagkakatiwalaan natin na mababahagian natin patungkol sa ganitong bagay. Kasi reality, meron po ganyan. Kaya mahalaga na meron kayong person, tao, kahit isa lang, na mapagkakatiwalaan ninyo, na masishare nyo yung bagay na yon. Sa mga may asawa, syempre, yung asawa nyo dapat. Yung inyong magiging accountability partner. No? Sa mga wala namang asawa, kung babae ka, babae dapat. Ibig sabihin, kung may kapatid ka na babae, yon. Pero kung wala, kapatid mo sa iglesia na babae. Huwag po unbeliever, ha? Hindi po pwede unbeliever. No, sasabihin ka lang, normal lang naman yan, sister. Gamitin nyo to pa hindi ka mabuntis. Ganyan ang gagawin nila. Sa lalaki naman, lalaki lang din dapat. Okay? Huwag po opposite sex. Kasi kapag binanggit nyo yan, wala na. Taob kayong dalawa. Hulog kayo. Accountability. Importante po talaga may napapagkatiwalaan ka. Pangalawa, prayer. No, basta, sabi nga, ito, quote lang naman to ng tao. Pero, totoo yun. It's either you kill sin through prayer or the sin will kill your prayer practices. Rephrase ko na lang. No? So, dalawa lang daw po yun. Manalangin ka para maiwasan mo yung kasalanan or ang kasalanan ang papatay sa pagpapanalangin mo. So, prayer is very helpful po talaga. Ako po, lagi kong ginagawa, once nararamdaman ko na yung pita ng aking laman, nagpe-pray ka agad ako, Lord, bigyan mo ko ng lakas na mapagtagumpayan to. Tsaka accountability talaga. Malaking tulong talaga yung may lagi kang kasama. No? So, accountability and prayer. Pangatlo, memorization. No? Ang pagpuno po ng ating sarili sa salita ng Diyos ay mahalaga upang mapagtagumpayan natin to. Kung tatandaan niyo po, ang Panginoong Hesus ay nagtagumpay sa tukso ni Satanas. Bakit? Paano niya po yung nagawa? Sa pamagitan ng salita. Di ba? Learn from our Lord, no? Paano niya yung napagtagumpayan? Sinabi ni Satanas, tinukso niya. Pero anong binalik niya? Salita ng Diyos.
At sinabi sa Psalm 119, verse 9 to 11, basahin ko po para sa inyo. Paano pananatiling dalisay ng kabataan ang kanilang daan? O, makinig kayo. Sa pamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. The Bible is very clear. Paano ka mananatiling dalisay? Pag-iingat nito, sa pamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Ingatan niyo yung salita ng Panginoon. And in verse 10, hinanap kita ng buong puso ko, o huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. In verse 11, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. No? Ang salita ng Diyos is ang pinaka-effective, no? Na ating paraan upang makaiwas tayo na gumawa ng kasalanan laban sa Diyos. No? Maganda, memorizein niyo po yung Psalm 119, 9 to 11. And isang malaking tulong din, natandaan natin yung binasa natin kanina in 1 Thessalonians 4, 3 to 8. Okay? Accountability, prayer, memorization. Ibig sabihin, word. Pangapat, mind. No? Anong gagawin natin sa mind? Ang pagdidisiplina sa ating isipan ay nakadikit po sa pagdidisiplina sa ating mga mata. Alam niyo po ba, we have to discipline our mind. Pero, hindi natin maihiwalay ang ating kaisipan sa ating paningin, sa ating mga mata. Bakit? Kasi kung palagi nating ini-expose ang ating mga mata sa mga bagay na malalaswa, tayo ay patuloy na mahuhulog sa parehong gawain. Kaya po, isa ito sa mga bagay na dapat agaran nating baguhin. Kung ano yung mga tinitingnan natin. Hindi niyo po napansin, lagi kong sinasabi, lagi ko talagang tinatry na putulin na yung paggamit ng social media. Kasi alam niyo bakit? Kasi sa sarili ko, alam ko, nahuhulog ako sa ganong kasalanan dahil doon. Kaya sabi ko, hindi talaga, dapat ko talaga ito tanggalin. No? At, sabi nga, no, dapat talaga, alam nyo, radical to dapat na gawin. Radical change to. Now, bakit? Sabi po sa Mark 9:47, kung ang mata mo'y nakakapagpatisod sa iyo, dukutin mo ito. Mas mabuti pa sa iyon ang pumasok sa karya ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata at mabulid sa impyerno. Ano sinasabi ng Panginoong Hesus dito? Hindi niya po tinuturo na tanggalin natin yung parte ng ating katawan. Hindi po yun ang tinuturo doon. Bagkos, ang pinapakita dito ay yung labis na kahalagahan ng pag-iwas sa kasalanan na mas mabuti pang wala tayong mata, kamay o paa kaysa sa mahulog sa kasalanan. Yun po ang pinapakita nun. So there must be a radical change. At tingnan nyo po anong sabi ni Job. Job 31 verse 1. Sabi niya, ako'y nakipagtipan sa aking mga paningin. Paano nga ako titingin sa isang birhen? Grabe, no? And by the way, yung time ni Job, ano pa to, no? Early times pa to. Wala pa to sila Abraham, no? Wala pa. I think before the Great Flood ba to? Or after the Great Flood? Nakalimutan ko lang. Basta medyo early time tong si Job. Pero tingnan nyo po, ano niya? Anong struggle niya na? Struggle is real, no? Sabi niya, nakipagtipan ako sa sarili kong, sa aking paningin. Paano akong titingin sa isang birhen? Kasi alam niya may asawa na siya at hindi pwede yun. Kaya nakipagtipan siya, hindi ako titingin sa isang babaeng birhen. You see? Sa oras na ito, inalala po ni Job ang isang personal na pangako na ginawa niya tungkol sa kung ano ang kanyang titingnan at iiwasan. Na tinatawag niyang isang tipan sa kanyang mata o paningin. Particular niyang ipinahayag ang kadalisayan sa pag-iwas sa pita ng laman. Yun po yung sinasabi dito ni Job. Kaya makikita natin dito na konektado po ang ating kadalisayan sa pag-iingat ng ating mga tinitingnan. If we want to be pure, then be careful sa ating mga tinitingnan. At kung babalikan natin, ang mobile phone, social media, television ay gumagamit po ng mga images, mga imahe na magandang pang-akit sa ating mga tenga,
Panlasa? Hindi. Pag-akit sa ating mga mata. You see? Kaya nararapat talaga na mag-ingat po sa maggamit ng mga ito. So, the more you expose your eyes, no, sa mga ganong mga bagay, the more you have more chances na ma-fall po sa ganong kasalanan. Kaya isang gabi, napaisip nga ako, ano bang social media yung walang ganitong mga picture? Ang naisip ko, Twitter. Ang naisip ko, Twitter. Kaya lang, kalaunan, ayun, nakakita rin ako. Sabi ko, ayoko na. Ayoko na. Ganon din naman eh. So, alam niya na. Ingat na po. Mga nanay, tatay, huwag niyo i-expose yung mga anak niyo po sa mga ganon. No, kaya huwag kayong magtataka ko yung anak ninyo gumagawa noon. Bakit? Na-expose kasi sila. Hindi man sa inyo, pero sa mga palabas at ngayon, sa mga social media. Kaya ako, sabi ko talaga kay Jamie, pag lumabas na si Eleuteria, wag natin talagang bibigyan ng cellphone. Sabi ko sa kanya, wag. No? High school na lang siya. Or basta bata, walang cellphone. Sanayan natin siya sa pagbabasa ng Biblia. Sabi ko talaga sa kanya. No? Kaya ako excited rin ako kasi gusto kong, alam niyo yun, maranasan yung bilang tatay na sumusunod sa hindi pa po siya buntis, okay? Next, ano pa po yan? Medyo matagal pa, Lola, sorry. Pero yan po ang ano ko, no? Ano po, yun din usapan namin. Huwag natin i-expose, kahit sa TV, no? Maging maingat tayo sa ganun. Anyway, yun po yung pangapat, mind, no? Panglima, hedges. Ano yung hedges? Harang. Kailangan natin gumawa ng harang. Ang ito, lalo na po sa mga nasa school, at lalo na din po sa mga nasa work, no? Umiiwas po kayo sa verbal intimacy. Kahit na rin po sa mga magulang, mga tatay, umiiwas po tayo sa verbal intimacy. Ano yung verbal intimacy? Yung pakikipagbiruan po. Simple yung pakikipagbiruan. No? Maging maingat tayo sa pagiging close sa opposite gender natin. Lalong-lalo na sa mga hindi mananampalataya. No? So yung mga students, yung mga nagwo-work, no, yung pakikipagbiruan, even yung pakikipag-chat. Be careful, no? Sa mga ganyan. Ang mga relasyon po ay nagsisimula sa ganitong paraan. Diyan po nagsisimula 'yon. Kaya bilang babae, ito, specifically sa mga babae, bigyan mo ng halaga ang sarili mo. No, I'm talking to the ladies. Okay? Bigyan mo ng halaga ang sarili mo. Hindi ka dapat naakit sa mga pasimpleng pabola-bola. Yan na. Ano? Hindi ka dapat naakit sa pasimpleng pabola-bola ng mga lalaki. Ang lalaking dapat mong pansinin ay ang lalaking mahal ang Diyos. At ang hangarin ay lumago ka sa Panginoon at hindi sa kanyang pambobola. Okay? At para naman sa mga kalalakihan, akala nyo mga babae lang, mga kalalakihan, huwag gawing testing car ang mga kababaihan. Hindi po testing car ang mga kababaihan. No? Hindi po yan yung, pwede pa-test kung gusto ko ba to? Ayoko, maano pala. No? Hindi po ganun. Ang magpakalalaki po tayo na hinahangad na mag-reflect sa ating pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia na pinoprotektahan ito at laging dinadala sa kalooban ng Diyos. Bakit? Ano bang ginagawa ni Kristo sa kanyang church? Protect the church. And lead the church to God, di ba? Ganon din dapat tayo. Mga kalalakihan, hindi yung ililid mo siya sa kapahamakan. Wag na wag lalabas sa bibig natin yung, mahal mo ba talaga ako? Dapat ibigay mo yan. Wag na wag. Dapat, mahal mo ba talaga ako? Mahalin mo ang Diyos. Dapat ganon, di ba? Kung nais natin i-pursue ang isang babae, idaan natin ito sa tama at maka-Diyos na proseso. Paano? Paano, Gab?
ipagpanalangin, at maging magandang ehemplo ka sa kanya. Huwag maging dahilan ng hindi paglago ng taong gusto mo. Huwag. Kasi once ikaw yung nagiging hadlang sa kanyang pagkilala sa Diyos, actually, you're not doing it right. No? Huwag maging dahilan ng ganon. At hayaang gabayan ka ng pamilya at ng iglesia. No? Hindi lang to sa mga lalaki, pati sa mga babae. Let your family be your guide and your church as well. Huwag magtago. Huwag po magtago. Mas okay po na magalit ang tatay o nanay sa pagsabi mo nun kesa sa nagtatago. At maging totoo po tayo. Huwag na nating hayaang magkaroon. Ito medyo pero I think huwag na nating hayaang magkaroon pa ng mga relasyon na nauna ang pagtatalik kaysa sa kasal. Let us learn from that, mga kapatid. Although yes, by grace, we accept that. Pero tama na po yun. Naririnig niyo po ako? Tama na po yun. Lalo na sa mga wala pa. No? Unti pa lang tayo, pwede ko i-mention kayo. Okay, Ara Joyce, Gab, Yana. Kasi yung mga bata pa yun. Siren, sorry. Tama na. Itama na natin yung proseso. Okay? Tama na natin. Panganim, reality. No? Kabaliktaran po ng pagiging relax yung reality. Ano ba ibig sabihin ko dito? Laging isipin na ikaw ay laging nasa spiritual warfare. No? At ikaw ay nasa presensya pa rin ng kasalanan. Lagi nating tandaan yon. Ang kalaban ay leon, nandyan lang. At lagi nating tandaan na nasa presensya pa tayo ng kasalanan. Ibig sabihin, maaaring mahulog tayo sa ganitong kasalanan anytime. Let's face the reality. No? Pwede talaga. Kaya tanggapin natin ang kahinaan natin at manatili sa kalakasan na nagmumula sa Diyos. Magpasakop sa kalooban ng Diyos at magpatulong sa mga kapatid. Kaya di ba, ano yung una? Accountability. No? Let's face that reality. And number 7, divine awareness. Last na po to. Divine awareness. Ano ang ibig sabihin to? Tandaan po natin na ikaw ay pagmamay-ari na ng Diyos. Alam niyo po ba, ito po ang nagpanatili. Ito yung nagprotekta kay sino? Joseph. Naalala niyo si Joseph? Di ba si Joseph po yung pang-11 na anak? Di ba? Ni Jacob. Siya yung napunta sa Egypt. Tapos napunta siya kay Potiphar. Tapos yung asawa ni Potiphar, lagi siyang sinisidus. Di ba? Pero ano yung nagpanatili sa kanya? Sabi sa Genesis 39 verse 9, sabi niya, walang sino mang dakila kaysa sa akin sa bahay na ito. Walang anumang bagay na ipinagkait sa akin, maliban sa iyo. Sino yung kinakausap niya dito? Yung babae, yung asawa ni Potiphar. Sapagkat ikaw ay kanyang asawa. And then yung last na paano ngang magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Binanggit niya yung asawa ng babae, si Potiphar. Pero hindi niya inisip niya, yes, magkakasala siya kay Potiphar. Pero ano yung mas naisip niya? Magkakasala siya sa Diyos. So yun po lagi dapat, divine awareness. Sa tuwing gagawin natin yun, nagkakasala tayo sa Diyos na banal na nagligtas sa atin. So yun po yung pang-7. Kaya tayo po ay matuto mula sa halimbawang binigay sa atin ng Panginoon. No? Tanggapin natin ito ng may labis na pagseseryoso. Ito ang isa sa mga kasalanang laganap at marami sa mga mananampalatayang nahulog dito. Sadly, one of my favorite expositor, kilala nyo, naalala nyo, last September, Dr. Stephen Lawson. Huh? Yun, grabe na yung grabe na yung knowledge doon. Pero saan siya nahulog? Babae. No? So, ito ay magdulot ng at tandaan natin, na ang ganung kasalanan ay magdudulot ng napaka-miserableng consequences sa atin. Kung babalik tayo kay David, ano po yung naging dulot ng kasalanan na yon? Tingnan nyo po. Guilt and spiritual brokenness. Grabe yung basahin niyo yung Psalms. Basahin niyo yung Psalms. Grabe yung paghinagpis ni David dahil sa kasalanan ngayon.
No? Sabi niya, hindi na kita nararamdaman. Ganun po, no? And alam nyo, parang yun yung ano ng hell, di ba? Without the presence of God. Ano pa? Nawala ang kanyang fellowship, no, sa Panginoon. Namatay ang kanyang anak. Di ba? Yung anak nila ni Bathsheba, yung una, namatay po yun, di ba? At ano nangyari? Nagkaroon po ng gulo sa kanyang pamilya. Ano nangyari sa pamilya ni David? Ni-rape ni Amnon. Si Amnon po ay anak ni David. Sinong ni-rape niya? Si Tamar, na anak din ni David. Pagkatapos noon, pinatay ni Absalom. Sino si Absalom? Anak din ni David. Pinatay ni Absalom si Amnon. Bakit? Dahil nga ni-rape niya si Tamar, na kapatid naman ni Absalom. At nagrebelde si Absalom kay David. At alam niyo po, ano isa sa mga ginawang pagre-rebelde ni Absalom, di ba? Siya yung naging hari for some time. Pero ano po yung ginawa niya pa? May isa pa siyang ginawa. Doon sa taas hindi templo. Ano yan? Yung ano ng hari? Bahay ng hari. Alam niyo, ang ginawa niya sa taas ng bahay ng hari? Lantaran niyang pinahaya si David sa pamagitan ng pakikipagtalik sa mga asawa ni David. Publicly. Ginawa niya yun. Upang pahiyain si David. So nakita niyo yung resulta nung ginawang kasalanan ni David? Yun ay maging paalala sa atin at malaking warning sa atin. Grabing distraction ang mangyayari noon. Nagkaroon ng paghihirap din sa Israel dahil sa gulo sa pamilya ni David. Hindi lang po sila ang magulo, pati Israel nagulo na din. At kung babasahin natin yung 2 Samuel chapter 12 verse 10. Anong sabi? Tingnan nyo. Ay, kinlose niya. 2 Samuel chapter 12 verse 10. Nandiyan ba kayo? 2 Samuel chapter 12, sorry. Verse 10. Sabi diyan, kaya ngayon ay hindi hihiwalay kailanman ng tabak sa iyong sambahayan, sapagkat hinamak mo ko at kinuha mo ang asawa ni Urias na Heteo upang maging iyong asawa. Kailanman, hindi hihiwalay ang tabak sa sambahayan ni David. You see? So maging aral po yan sa atin. Ngunit, purihin po ang Diyos. Bagaman si David ay hindi naging tapat, ang Diyos ay nanatiling tapat. Bakit? Isinakatuparan niya ang pangakong maghahari mula sa linya niya, ang kanyang binhi magpakailanman. At iyon ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ito din po ang ating maging comfort, mga kapatid. No? Ito yung maging comfort natin. Maaring tayo ay nahulog na, nadapa na, at maaaring tayo ay mahulog o madapa sa ganong kasalanan. Ngunit ang Diyos ay tapat po. Lagi niyo po yan tandaan. Ang kanyang pagliligtas ay tiyak at hindi mawawala. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at ang kanyang biyaya po ay sapat. Huwag niyo po yung kakalimutan. Kung kaya't ang biyaya niya ang magpanatili sa atin, bagaman tayo ay nahulog or mahulog, pero naway wala na pong mahulog sa ganong kasalanan. Tandaan niyo po, ang biyaya niya, Titus 2:12-13, ang magtuturo sa atin na itakwil ang kasamaan at ang mga makamundong pagnanasa. Mamuhay tayo ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So, church, be careful sa ganitong bagay. Let us, radical change po talaga. Lalo na sa mga mobile phones. Mga kalalakihan, mga kababaihan, let us obey the Lord. Anong will ni Lord? Na tayo ay mamuhay ng may kabanalan at hindi sa karumihan. Okay? Discipline. Discipline of purity. Lagi niyo po yung tandaan. Let us pray. Nawa ang Diyos ng lahat ng biyaya
na tumawag sa inyo tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, ay magbigay sa inyo ng lakas sa pamagitan ng kanyang Espiritu upang lumakad sa kabanalan at kalinisan. Naway turuan kayo ng kanyang biyaya na talikuran ng kasamaan at makalamang pita, at mamuhay ng may disiplina, katuwiran, at makadiyos sa panahong ito. Naway ingatan ang inyong mga puso ng kapayapaan ng Diyos, baguhin ang inyong isipan sa pamagitan ng kanyang salita, at ang inyong mga hangarin ay maitugma sa kanyang kalooban, upang siya ay maparangalan sa lahat ng inyong iniisip, sinasabi, at ginagawa. Nawa ang pag-ibig ni Kristo ang mag-udyok sa inyo, naluyuan ang lahat ng imoralidad at ihandog ang inyong mga katawan bilang mga buhay na alay, banal at katanggap-tanggap sa Diyos na siyang inyong spiritual na pagsamba. At nawa siya na tapat na tatapusin ang mabuting gawa na kanyang sinumulan sa inyo ay magpalakas sa inyo upang mapanatiling matatag sa kalinisan, maging sagana sa pag-ibig, at magliwanag bilang ilaw sa gitna ng baluktot at likong henerasyon na ito, na matibay na nakakapit sa salita ng buhay. Sa Kanya, ang kaluwalhatian, karangalan, kapangyarihan at otoridad sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.